Bakit tinawag na Hyderabad? Tirupati. Ano siya, nakita ko dun sa... Sabi kasi, hi, there, buddy. Magandang gabi sa inyo lahat sa mga nanonood ng video na to. Siyempre, time check muna. It's already 7 PM na ng gabi dito sa Rizal, Caima. And for today's video, mahal nyo kami mag-dinner sa labas. And gusto namin kayo i-tour syempre at isama sa aming pag-iikot sa Rizal, Caima. Sa kami hindi pa naman masyadong libot at saka napasyal yung mga lugar dito sa Rizal, Caima. So samahan nyo kami, magdi-dinner tayo sa isa sa mga Indian restaurants dito sa Rizal, Caima. Siguro iba sa inyo nakakain na dito. So bago yon, yung tayo pag-uusapan syempre sa mga interesado dyan na pumunta dito sa UAE, lalong-lalo na yung mga hindi pa naka-experience, yung mga kapwa nating Pilipino dyan na may interest na nasa Pilipinas pa lang or nasa European countries kayo tapos nag-decide kayo eventually na mag-shift dito sa Middle East. Lapit na tayo dun sa ating destination. So yung pag-usapan natin nga pala, what would you expect sa isang work culture kung kayo ay magtatrabaho na or meron na kayong trabaho dito at bagong dating kayo sa UAE? What is the work culture na dapat nyong i-expect? Politics, number one. Siyempre, di naman yan bago kahit saan. Translator ka ng isang kumpanya. Isa din yun, siyempre, di naman kasi lahat dito nakakapag-English. Majority, broken English ang dito, ang uso dito yung... hindi siya straight English na kung ikaw ay fluent and major ka sa English sa Pilipinas, malamang hindi ka maintindihan ng kausap mo kasi hindi naman sila literate sa straight English speaking. Sign language is a must. Gagamit ka pa ng mga sign language, here, there, that. Tapos gagamit ka rin ng uso. Siyempre, ituturo mo yung papunta dun sa sa destination o yung hinahanap mong lugar. So, next, siyempre, yung tinatawag natin na multitasking. Siyempre, hindi naman nagbago yan. Dito sa UAE, yung pag-multitask is very common. Specifically, kung bago ka sa Dubai or kahit saan man part ka ng UAE. Kasi dito, walang control. Kung ano yung madatnan mong culture, there's no way na hindi ka pwedeng mag-adapt kasi yun na yung parang rules and regulation nila dun sa environment na yun. Multitasking ka ba? Oh, before. Sa dati kong work, yung una kong company sa... Rehol? hindi ako binisahan nun. Pag-office talaga, admin, ganyan. Mostly mga admin, secretary, Accountant ka na, HR ka na. PRO ka pa. So talagang marami kang duties and responsibilities kung ikaw ay nasa office. Nagbigay ka pa ng nagbigay ka pa ng... Malaki ba yung company or maliit yung company? Hindi, typical. Hindi kasi, iba yung kasi kung halimbawa, ako sa experience ko, maliit yung company, halos yung mga napasukan ko, ako lahat. Right hand secretary ka na, admin, accountant sa fashion industry. May kasamang digital marketing. Though sa panahon ko noon is before COVID, hindi pa masyadong yung social marketing So, di-design ka na, graphic design, sa mga customer service, kausap mo na client, inquiries, complaint, o lahat. Tapos may may additional bonus. Bonus? Increment or compensation, meron ba? Sa experience ko, pahirapan. Pahirapan siya. Naupo kasi, galing ako sa labas. Kikita nila yung to the moon, brum. Sa small scale businesses, talagang expected na yung multitasking na trabaho. Pero ang mali ko kasi doon, masyado akong bida-bida. Isa pa yan. Ayaw Pero ko. wala kang option na hindi magbida-bida kasi lalo na kung nag-uumpisa ka lang. Oo. You need to exert effort talaga. Actually, case-to-case basis, kung nakikita mo na pa-start up pala yung company, okay lang na magbida-bida ka. Pero dapat i-guarantee mo sa owner, sa boss mo, na dapat katapos ng 2 years or pag okay na yung mga benta nyo,
dapat may increment. Eh ako, syempre, I was too young and naive na okay lang, fun. Wala pa namang ganong Ma-early years no, responsibility. na na-enjoy mo pa yung Yes. abroad. Yes, lalo na sa sa fashion industry. So, syempre si Inday, gala dito, gala dyan, syempre fashion dito, fashion runway, kala niya, yun lang ang life. Pero responsibilities, tumanda. Later ka na dumating Yes, namulat. Na, wait lang. Hindi na tama to. Ganun. Doon na ako nag-step up. Sa medium scale business naman sa na-experience ko, hindi siya multitasking pero ang na-experience ko, extended hours yung sa second company ko. Okay. Yung Yun sa naman, exhibition. grabe naman yung sa'yo. Hindi lang siya extended hours, days siya. Talagang extended pero well compensated naman Ayun. na binigyan ako ng manager ko ng 1 full month of day off na hindi pa annual leave yun. Tapos minsan nagbibigay po sila ng bonus pag may nakuha silang Kasi malaking malaki yung project. company niyo. Hindi naman siya ganun kalakihan. Pero at Pero least sa siya yung more than 50 people siya. Malaki siya kasi may branch kayo, di ba? May branch nun sa malaki Turkey, siya. sa Saudi, sa Compared to me, ano Greece. lang kami, ako lang yung right hand niya, tapos mga mananahi. Mananahi niya, 6 lang. Tapos ako na lahat. Nung medyo gumanda-ganda yung benta, sabi ko, I can't do this anymore. I need an assistant. padami yung work no? Yung work no? Yes. Pabigat ng pabigat, padami ng padami. Oo, kita naman niya yun. Kaya, ayun. So yung mga nag-uumpisa pa lang dyan na bago lang sa UAE, pag-isip-isipan nyo mabuti kung talaga yung pagpapasikat nyo at saka pagbibigay nyo ng efforts ay worth it. Actually, ngayon, malaki na yung competition. Sa dami ng nationality. Andyan na yung mga Nepali, Vietnamese. May Myanmar pa nga. Oh, Dati, yes. noong 2018 na bago ko, wala pa ako nakitang Myanmar. Actually, mga nakikita ko ngayon, may mga kinukuha na rin silang mga Chekwa Chinese tsaka Korean. Isa kasi dito sa malaking kompetensya nyo, yung iba't ibang nationality na tumatanggap ng mas mababang offer. Mga offer nila, mga isang Talagang million, mababa. ganun. Pero syempre, iba naman din yung needs and wants nila at saka yung conversion rate ng currency. Sa pera ng mga Oo. lalo na yung mga Vietnamese. And to know na yung gagastusin mong pera is dito pa rin sa UAE. Hindi siya ideal actually na kumuha ka ng mababang sahod. As much as possible, syempre kailangan din mag-try na kumuha pa rin ng very well compensated na package na talagang worth it dun sa pagod, sa puyat, sa extended hours na hindi ka bayad sa overtime. Actually din, yung kinagandahan pag small owner, direct ka sa owner. So, lahat ng mga, halimbawa, pwede mo siyang lantaran ng mga expenses mo. Ito yung expenses kung ganyan. Mapapakiusapan mo, lalo na pag lalaki yung amo mo. Pero pag babae, Madali sa babae kasi mag-please ng ng amo no? pag lalaki to babae, kung babae ka, tas lalaki yung yung amo mo, yun talagang madaling kausap. Pero kung babae to babae, Anong experience mo mahirap? mahirap. Kasi lalo na, hindi sila hindi naman sila talaga yung may pera Sila lang yung front face. May kasama sila na lalaki. Tulad dun sa matagal kong work. Hindi naman lang siya lang yung nagka-handle Magkapatid sila. So, sa mga ganong paraan, mahirap. Dahil sa Pero kung decision lalaki, making ng oo. finances. No? Oo. Pero pag lalaki yung amo mo, lantaran mo ng mga expenses, yan. Mas madaling Straight to the point ang lalaki. Tignan mo yun doon sa isang company, medyo malaking company. Sa Alin doon? sasakyan. Oo. Tapos, yun, daling kausap. Nakakuha ko yung gusto kong doon.
Demand. Oo, sahod. Kahit wala akong experience sa sa mga sasakyan. Sinabi ko lang, syempre, feeling na meron akong experience. Tara, tuloy natin doon sa taas. Tapos lagi ka lang nag-i-smile pagkausap mo siya. Ayun, edi nakuha natin. Let's go. So guys, nandito na tayo sa destination natin. Ito natin yung kwentuhan doon sa restaurant na pupunta natin. Papakita natin sa inyo. Anong moton sa'yo? Dam na. Dam? You have fish biryani? Fish no, only prawns and Shrimp. chicken mutton. Chicken, paneer. So ito yung typical na biryani. So mostly ng mga biryani na makikita niyo dito sa Middle East, yung ulam nila or yung meat nasa loob or nasa ilalim. Minsan Ayan. may tinapay yan. Minsan may tinapay yan na naka-steam. Tapos ito hindi to stainless. Nakalagay ito sa pot, clay pot. Tapos yung ulam nila or yung meat nasa loob ng kanin or minsan naka-layer. So, patulad nito, ito ay moton dum biryani. Ito naman ay chicken, buttered chicken biryani. Yung mapapansin nyo, walang ulam sa ibabaw, sa ilalim. Lagay natin dito sa loob, sa may plato. Napakita ko sa inyo na wala yung ulam sa ibabaw tsaka sa gitna. And normal biryani, lagi silang maraming kanin na nilalagay. Ready? Makikita niyo yan. Puro kanin. Tingnan nyo. Puro kanin yan. Doon dyan na yung sauce, naka-incorporate na dyan. Pagdating dito, ayan yung ulam. Nasa loob. Ayan o. Sa mga restaurant na nagbibiryani o dito, typical setup dito kasi kinakamay ang biryani. Pero syempre tayo mag-gloves tayo dahil madumi yung kamay natin. By the way, meron pala din silang binibigay na chutney sometimes or yogurt. Yan, pakikita nyo. Tapos meron pa nito. Yan. Gutom yarn. So guys, nyo muna to. Huwag ng kagat, puro kanin. Man natin yung yung chicken dum biryani. Tapos lagyan natin ng yogurt. Sabaw. Napakatubig. Ito, Yung mustard cheese. Mustard cheese. wala silang no? Papadam. Yun lang kagat, puro kanin. So ang price pala nito, nang order natin, itong chicken, buttered chicken biryani. Kasi kakalaga ng 18 dirhams. Pero yung isa naman na in-order namin na chicken dum biryani, that cost 22 dirhams. Oh. Moton? Akala ko chicken. And chicken dum biryani. Moton dum biryani. 22 dirhams. Sa kanin pa lang, busog na kayo kasi kung titignan nyo, Di man nga nakakabusog. mabigat siya kasi kanin eh. Kung makikita nyo guys, yung flavor, yung katas, yung sauce na sa kanin na. Talagang malasang malas siya. Tapos guys, sa normal na restaurants na kakainin nyo dito, pag nandito na kayo sa UAE, nagbibigay sila madalas ng salad. Yung salad na yan may sibuyas, pula, puti, at saka pipino, lettuce, carrots. Sometimes they will give you also pickled radish or jalapeno, Olive. olives, yan. Mahirap mag-vlog
habang kumakain. Nakain muna kami. Tuloy natin yung kwentuhan ng maya. Ito sa ating kumain. Tapos lilipat tayo sa ibang destination. Kakain tayo ulit? Hindi, mamimili. Busog ka? Ay, gutom ka? Kakain ulit. So guys, balikan namin kayo mamaya. Kaya mo lang kami saglit. Ay guys, matuloy lang tayo sa pinag-usapan natin kanina, yung work culture. So ako naman mag-share. Sa experience ko naman sa mga medium to large scale corporate businesses, may mga companies dito na magpo-provide talaga sa'yo ng good compensation. Na kahit na magtrabaho ka more than 48 hours in a week or 12 hours in a day, talaga mabayaran nila yung overtime mo. May mga companies din naman kahit hindi skilled, talaga nagbabayad din ng overtime. Depende. I mean, depende sa company kung gaano kalaki yung business. Pero sa na-experience ko, they usually provide overtime. And ang overtime dito, it's maximum only up to 2 hours. Sometimes, Per day. kung per day yun, sometimes 2 hours per day. Maximum overtime na yun sa isang araw. Pero may mga companies dito, siyempre, kung nasa public service ka, yung 2 hours na yun, sometimes it could be 4 hours, 6, depende sa demand, depende sa workload. Siyempre, nasa public service ka, then you're facing the public doing services para sa mga residente dito sa UAE. So, you need to provide extended services and extended hours. Pero compensated naman yon ng overtime. Pero dun sa sinabi ni Heidi, yung pinaka number 1 dito actually, na mostly typical at hindi na maalis dito sa UAE kahit sang companies yun, yung tinatawag na number 1. Number 1 yun sa akin, yung politics. So, kahit gano'n ka close dun sa manager mo, inline na siya sa promotion, tapos ikaw, you're doing your best, you're doing your duties and responsibilities way beyond dun sa kontratang pinirmahan mo. Pagdating sa promotion, hindi ka kasama, hindi ka naka-pipeline. Ngayon, sa dami ng mga nationalities dito na ang hirap ng kompetensya, hindi lang purely Asian na nakikipag-gawan sa mga job na available dito sa UAE, specifically sa Dubai, which is dun yung pinaka-center ng mga businesses from small to corporate businesses. Talagang nag-uunahan. And what is most surprising, talagang nag-uunahan, pababaan pa ng offer na kung ang business or ang employer or ang company, for example, nag-offer lang ng 3,000 at ikaw as bilang aplikante, baguhan ka or experience, yung 3,000, you don't find it as suitable within your budget of your means of spending, then yung 3,000 na yun is already not your priority to consider. But may ibang national doon ibang nationality dito na i-consider nila yon just to have the job, just to have the experience. And syempre, kung nasa Dubai ka, talagang napaka-expensive na mga gastusin. So yun guys, time check, it's already 8:15. Before na i-wrap up natin yung vlog na to, pagdating nyo dito sa UAE, lalo na kung bago kayo, majority ng mga nationality dito is Indian and Bengali and Pakistan. These three are the main nationalities that you will work with. And magiging, ako sa experience ko ganun, mostly Indian sa field, sa engineering and construction. Sa offices naman, more on Arabic. Mga Arabic. Mga office works. Lebanese, ganyan, Egyptian, Moroccan. naman sila. So you need to be flexible kasi nga iba-iba ang culture, iba-iba yung nakasanayan nila, iba-iba din yung thinking and mindset ng bawat nationality na kailangan mong bagayan. Lagi silang galit. Kaya gustong-gusto ng mga Arabic people na ka-work yung mga gaya natin, mga Pilipino, kasi kahit hirap tayo, kahit busit tayo, kahit napagalitan lang tayo ng may-ari or boss natin, nakasmile pa rin tayo. Totoo yun. Sabi, why are you still smiling? Because what? Just because. Totoo yun, na-experience ko rin. Makikita nyo rin sa social media to na mas gusto nila yung Filipino na katrabaho. So, yun lang guys for today's vlog. Sana marami kayong natutunan and nakapag-enjoy kayo kahit pa paano sa short vlog na to about sa
work culture and ethics dito sa UAE. Specifically kung nag-uumpisa pa lang kayo or paparating na dito sa UAE. What to expect. Para di kayo nabibigla kung pagdating nyo tapos nagtrabaho kayo, nakakuha kayo ng trabaho agad, which is congratulations kung nakakuha kayo ng work agad. Na hindi kayo masya-shock. So, thank you guys for watching and sana may natutunan kayo kahit pa paano sa vlog na to. Hoping to see you in the next vlog. Thank you guys for watching. Bye!